Hello, good morning to my friends, to my 16,000 followers. Good morning, good afternoon, good evening. Kung saan panig man po kayo ng mundo ngayon nakakapanood at kung anong oras po. Alam po natin na iba-iba ang oras, syempre. So, in the name of 10,000 religions all over the world, Nonong as a revealer is always saying this, that I am respecting your point of views, your doctrines, your dogmas, your teachings, your experiences, your cultures, your values. Siyempre po, not to the point that we will tolerate inconsistencies, imbalances, misconceptions, and siyempre po, we base on reality, not on fantasy. Kasi sa fantasy po, lahat iisipin natin pwede, na? Walang limit ang fantasy. Sasabihin ko na akong may-ari ng mundo, okay lang, di ba? So with this, I would like to say it to you that I am wishing all the best para po sa inyo so you can understand and know the truth. And the truth will make us free. And because of this, we will be free from any bond or ties of religions. So we have 10,000 religions. And it will be connected to the Department of Education, which has or have a, what do we call that? Core values na makadiyos, makakalikasan, makatao, at makabansa. Kasi nga po, hindi na po tayo makarelihiyon, kundi makadiyos. Kasi maraming religions na extremism. Why? Because palagay nila, sila lang ang maliligtas. Sila lang ang tama. Yun po yung problema. Lahat may tama kasi lahat may realidad, lahat may truthfulness. Pero hindi po lahat, hindi po pwede na ikaw lang. No? Yan. So in this, Nonong S. Revealer is always encouraging you to please comment, to please ask questions, to please give your recommendations, give your opinions to whatever data or we call this social media I am uploading here. Either picture, o ano man po dyan, no? Videos, o ano man po dyan. Ito po ay live palagi. So, dito nyo po masusukat kung sino yung tao na may natututunan at may alam o hindi because this is live, no? Kasi po, yung mga edited videos, madali po lang gawin yun, no? Here, we are doing this live. So, this morning, I would like again to reiterate the ideas or the topics about ito po. Yan. Ito natin. Ito ba yun? Ito. Yan. Ito. Yan. Medyo putol, mahaba Mga kaanak ng EGK. What do you mean by EGK? EGK is extrajudicial killings yata. Apo, kakamali. Victims nagtipon sa Manila para sabay-sabay panuorin ang confirmation of charge ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ngayong araw. Naka-face mask pa sila. Tingnan nyo po. Nabi, no? So, aside from education, aside from politics or government, siyempre po, marami po tayong tinatalakay dito sa Nonong S. Revealer. Actually, mga business, maratatalakay din po natin yan lahat kasi po, we are doing this for the common good, no? Hindi lang po sa education. Marami po tayong tatalakayin. Politics yan, number 1 yan. Governance. So, based on the knowledge about ethics, no? Ethics of public officials, ethics of professional teachers, kung ano man po dyan, no? Na government employee, no? We have the what we call deontology, meaning we are following rules, regulations, laws. Yeah. That is what we call deontology, no? And we are also following kung saan po yung nakakabuti sa ating kapwa with what we say utilitarianism, no? Deontology and utilitarianism. Yan po ang number 1 na panang ethics natin. So when it comes to deontology,
EJK, extrajudicial killings. Sabi nila. Ano? Pag sabing extrajudicial killings, ibig sabihin hindi pa napoproseso o hindi pa napapatunayan o ng batas, di ba? Parang ganun po 'yun, ano? Wala pang kumbaga yung judiciary, no? Hindi pa siya nabigyan ng na ganun, no? Then kung ating titignan mabuti sa ating batas, sa ating Philippine Constitution, dapat naman po talaga bago bigyan ng kaukulang kaparusahan, no, ang isang tao ay dapat po ay dininig muna ang kanyang rason, no, di ba? With the valid na mga reasons na nagmula po o tinutulungan po ng mga attorney natin. So, then kung sa utilitarianism naman, ayan, medyo ano din po ito kasi po ito ay killing, no, pagpapatay, ayan. So, mukhang makon ang code of ethics nito, no, yung ethics niya. Mukhang maganda or mukhang may point, no? Pag sabi mong EJK. Pero sa kabilang banda po, kung atin naman pong itototal, ano? Lumayo nga po talaga sa Diyos ang mga lawmakers natin sa Pilipinas. So, lagi ko po inuulit to sa inyo, ha? We have 1987 Philippines Constitution na nakalagay doon. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Yan. Lagi ko pong nababasa yan. Dapat baguhin na lang po yan, no? Yung imploring the aid of Almighty God, no? Ang gawin po dyan, imploring the aid of Almighty Satan. Ito na lang sana yun, hindi na God. Di ba po? Kasi yung sinusunod lang naman talaga ng tao, yung satanic, demonic ways. Hindi na po sinusunod yung sa Diyos. No? Kaya nga po, dapat ulitin yan We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty Satan. Yan na lang sana. Hindi na yung Almighty God. Kasi, baka pag si God kasi ang dyan, baka hindi na siya i-balance, di ba? Puro Satan na lang yung ginagawa ng tao, Bakit? Hindi po nila sinusunod yung utos ng Diyos. Yung turo ng Diyos. Ano ba yung turo ng Diyos? Ano ba yung utos ng Diyos? Di ba? Humayo tayo at huwag nang magkasalang muli. Yan ang utos ng Diyos. Sa New Testament, di ba? Kung alam mong mali ka, huwag mo nang ipagpatuloy ang ginagawa mong mali. Control yourself. Diyan na po papasok yung personal discipline, na self-discipline na tinatawag. Alam mong mali ka bakit mo papatuloy na gagawin, di ba? Try to modify that. Try to control yourself, no? Control mo sarili mo. You can control that. Kung normal kang tao. Pero kung abnormal ka na, hindi mo na makakontrol yun. Di ba? So, with this po, bakit ko sinasabi ito? Kasi nga po, may death penalty talaga. Naputol tayo. Okay. May death penalty po talaga sa Bible. Basahin niyo po. Kung nagbabasa kayo. Kung hindi naman kayo nagbabasa, naniniwala lang kayo doon sa mga kwento sa simbahan, kwento ng kung sino-sino sa inyo, kasalanan nyo na po yan, no? Naniniwala lang kayo sa sabi-sabi, hindi kayo nagsusuri, hindi kayo nagbabasa. Basahin nyo po sa Biblia. Ang death penalty po, matagal na pong inuutos ng Diyos. Hindi ginawa ng mga lawmakers. Pero nakalagay dyan, with the aid of Almighty God. Paano nga mag-aid ang Almighty God kung hindi nyo nga sinusunod yung utos ng Diyos? Na death penalty, yung mga grave talaga na mga criminalities po, no? Na mga kaso, na mabibigat na kaso. O, di ba? Ayaw nila ng death penalty. Tama? Ayaw nilang bunutin yung damo. Mapapatay ba yung damo? Mauubos ba yung damo kung hindi mo bubunutin? Sige nga po. Tapos naghahanap kayo ng magandang ani, ng magandang pamahalaan, ng magandang gobyerno. Yung damo ayaw niya mang bunutin para hindi makakuha sa mga pananim, mga palay, mabuting binhi. Siyempre po, aagawin talaga ng damo yung para sa mabubuting binhi, sa mabubuting tao. No? Kaya napakasimple po na bunutin ang damo para tumaba yung mga tanim. Tama? Yung mga palay, yung mga kung ano man ang inyong kinakuha sa inyong basakan.
Yun na naman po kasimple ang napaka-logic doon. At pangalawa, di ba? With the aid of Almighty God, di ba? Pero, tingnan ninyo mga ginawa nilang batas. Ayon sa Diyos, parusahan mo, paluin mo ang bata nang hindi ikakamatay, di ba? Upang sa ganon, ay maligtas mo ang kanyang kaluluwa sa Sheol, doon sa impyerno. At maging matalino at maging marunong ang batang yan. Kasi inalalayo ng pamalong pangsaway ang bata sa kabubuhan. Nagiging marunong siya, nagiging matalino siya dahil inalalayo sa kanya yon ng pamalong pangsaway. At ginagawa po yan ng Singapore. Ang Singapore po ang rank 1 sa PISA. Bakit ang Singapore? Pinapalo mismo ng principal ang kamay ng bata. Yung kanyang puwet ng sugarcane. Bakit rank 1 naman yung Singapore? Pinakamatalino sa buong mundo sa PISA. Yung China, yung Macau, yung Taiwan. Di po ba? Sila naman yung nag-aangat sa PISA palagi. Rank 1, Japan. Sa Japan, sa school, bawal. Pero sa bahay, pwede. At marami pa pong ibang schools dyan na nag-i-implement din po ng corporal punishment at yung mga anak nila ang tatalino. Hindi naman pinapatay ang bata. Bakit takot? Tatakot talaga ang gobyerno na parusahan ang mga batang pasaway. So that they will have accountability, magkakaroon silang accountability sa kanilang sarili na pag ginagawa nila yung mali, mayroon talaga siyang sequences, may sanctions. Kaya lumalaki yung mga kabataan ngayon na walang takot sa batas, na hindi dinidisiplina ang sarili. Kasi nga, nasanay sila na kahit gumawa sila ng masama, kahit gumawa ng mali, okay lang. Our government is tolerating our pupils, our learners, na lumaking walang takot sa batas. They are law violators. Tapos, pagdating na malaki na, kukulungin din lang naman pala sila. Diba? Kaparusahan din lang naman pala. Bakit nung bata hindi na sinanay kaagad na may kaparusahan ang gumagawa ng paglabag sa batas? So that is the problem of our government. Napakatalino po ng ating mga lawmakers to say that we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Wow, ang ganda-ganda. Pero how, no? Will our God give us aid? Na hindi nga tayo marunong sumunod kung ano yung kalooban niya, kung ano yung inuutos niya. Hihingi ka ng pabor, nabigyan ka ng aid? No. Mga ka-religions dyan o mga trying to reconnect na naman. Lagi tayo napuputol. Parang takot ang kalikasan, takot ang katotohanan, takot ang karamihan, no? Para bagang laging binaba ni Facebook yung mga post ko. Laging binaba ni Facebook ang mga video ko. Bahala ka na, Facebook. Darating ang time naguguho ka rin kung ganyan ang gagawin mo. Bahala ka sa buhay mo. Yung mga walang kwentang mga sinasabi, mga walang kwentang mga ginagawa, yun ang gina-promote mo, no? Pero yung mga ganitong mga content na nakakatulong para sa pamahalaan, sa bayan, parang binaban mo pa. Bahala ka. Darating ang time naguguho ka rin kung ganyan ang gagawin mo. Sige lang, okay lang. So, no problem. So, I'm requesting the people of the Philippines to please, no? Kung hindi man kayo makinig sa akin at sumunod sa akin, pakinggan po nyo. Ano? Kung hindi naman sundin pala, pakinggan nyo. Yun lang naman po yun. Kung may mga hindi kayo maunawaan, no? Just ask questions. And I am here po to support you. Ang sabi ni Dr. Rizal nga, ano nga? Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. At naririto na po ako ngayon as one of the products po na nagmamahal sa bayan. Ayan. Minamahal natin ang ating earth at universe, ang ating mundo, ang ating bansa, because kinakanta natin yan na lupang hinirang, no? Lupang hinirang, mamamatay ako ng dahil sa'yo. That is why, parang ayaw na ayaw nyo rin ibigay sa mga Chinese. Di ba? Galit din kayo pag ibigay sa Chinese ang Pilipinas. Pero hindi nyo naman minamahal at kinikilalang sagrado itong ating bansang ito, nakatawan ng Diyos. Iba yung Diyos na kinikilala nyo, picture ng kung ano-ano. No? Na part din naman yan ng universe, ng earth. Mga rebulto, kung ano-ano pa dyan, di ba? Part naman yan ng earth. Pero ang rebulto, ang picture na yan, part lang po yan ng earth. Ang kilalanin niyo, ang kabuuan, hindi yung part lang.
Para bagang ako, kilalanin ninyo ako sa mata lang? No, hindi pwede. Part ko lang yun eh. Kaya ang rebulto, parts lang po yan. Kilalanin niyo po yung kabuuan. Hindi ko sinasabi na mali kayo. Kasi ang picture ang kinikilala niyo. Ang picture po ay part lang po ng universe ng Earth na katawan na buo. So, yung Diyos nyo na hindi nyo nakikita kailanman, ipinapakilala na po namin sa inyo. Ipinapakita na po namin sa inyo kasi ayaw nyo mang tingnan. Ang Diyos ay ilaw, ayaw nyo tingnan, sabihin nyo metapora. Ang Diyos ay malaking batong buhay, ayaw nyo ring tingnan yung Earth na malaking batong buhay, gusto nyo metapora lang. Ang Diyos ay tinapay, ayaw nyo ring tingnan yung lahat ng mga pagkain na binibigay ng Earth, metapora ang gusto nyo. Ang gusto nyo, Diyos na daan, metapora lang din. Lahat ng bagay na nababasa nyo, metapora. Pero pag nabasa nyo, ang Diyos ay Espiritu, wow! Wala daming question. O, dapat metapora din naman yan. Yan kasi yung problema sa inyo po, mga kapatid, no? Binabasa nyo sa Biblia, then hindi po ninyo sinusuri lahat. Kung saan lang yung pabor sa inyo, yun lang kayo. Pag sabi ang Diyos ay Espiritu, yun lang talaga yung focus nyo. Yung ang Diyos ay malaking bato, wala na. Yung Diyos ay tinapay, wala na. Yung Diyos ay kordero, wala na. Yung Diyos ay daan, wala na. Diyos ay ilaw, wala na. Diyos ay tala sa umaga, wala na. Diyos ay araw, wala na. Diba? And even the Holy Quran told us that Allah is the light of the heavens and the earth. Diba? Or 24:35. Katumbas din siya ng 1 John 1:5, John 8:12, John 9:5. So, when we say God is light, it refers to the energy. Because light is an energy. And this God is the source of all energies and light. Diba? Kaya nga, napakasimpleng unawain. Kaya nga, 84:11 ng Biblia, God is light. God is araw. At that is one of the parts lang. Diba? Yun po yung malaking kwan dito. So, we go back to EGK. Hello, Sir Gary. Thank you po for supporting my live stream. So, go back to the EGK po, no? Kung total natin, bawal, wag kang papatay. Tama? Nasa batas yan. Nasa pang utos yan. Pero mababasa mo rin dyan ang dinami-dami ng mga bersikulo na patayin mo. Basahin niyo po. So, i-balance natin. Papatayin mo ba ang hindi naman dapat patayin? Yun lang, kasimple ang tanong ko. Yung ilaw. Kailangan mo ng ilaw. Papatayin mo ba yung ilaw? Yung taong yan, no? Na palagay mo, ay hindi naman siya dapat patayin, papatayin? Ganun po kasimple. Nakalagay sa Biblia, huwag kang papatay. Pero hindi nilagay kung ano yon, yung papatayin mo. Tao ba, hayop ba? Yan. Dahil pinapaisip tayo kung sino o ano yung dapat nating patayin. Kung nararapat patayin, bakit hindi patayin? Kung nararapat buhayin, bakit hindi nararapat buhayin? Ganun lang po kasimple yun, mga kapatid. Bawal pumatay. Kung sabihin mo kaagad yun na bawal, bakit ilang libong tao ang pinatay ni Solomon? Ilang libong tao ang pinatay ni David na mga unang mga heroes natin? Ilang libong mga tao na pinatay niya? Sige nga po. Yan. Yan yung pag-isipan niyo pong mabuti. Saka kayo magawa-gawa na kung ano-anong mga desisyon sa buhay. Yan. Diba? So, simple lang. Papatayin mo, pinapapatay ng Diyos ang dapat patayin. At pinapabuhay ng Diyos ang dapat buhayin. At ang Diyos po ang nakakaalam ng lahat ng yan. Kaya nga, when it comes to death penalty, no? Mas maganda po na yung Diyos ang papatay. No? Pwede. In the name of God, papatayin ng isang tao ang dapat pataying tao. Yan naman po talagang nararapat. So, lagyan ng batas para maging legal. Para nandoon tayo sa deontology na tinatawag. When it comes to ethics. Deontology, doon po tayo babase sa mga rules, sa mga laws ng ating pamahalaan. Dati inapprove ang death penalty. No? May namatay na nga po, di ba? Yung isang tao, hindi ako nagkakamali, parang rapist yata yun.
na pinatay, di ba, ng death penalty. Lethal injection. Pero pinahinto. I don't know why. Yun po yung reason doon. So, maraming bansa po ang nagde-death penalty. Sige, hanapin natin ha, kung ano mga bansa ang nagde-death penalty. List. Ito niyo pong mabuti, no? Para hindi naman kayo makuhan. Tanggalin na lang po natin ito ha, yung naka-flash sa screen ha. Sige po, tanggalin na lang po natin to. Yan. So, list of countries. Oh, mahirap. List of countries allowed. Alam po, medyo ko ng English kasi ito hirap na mahina. Ipaiklian ko lang po para madali makita. Ayan. Hindi ko naging complete sentence. Ayan. So, ilang bansa po ang nag-a-allowed ng death penalty? 30. As late of 2024 to 2025, over 30 countries actively retain and use the death penalty with the highest numbers of executions occurring in China. Ayan. China pala eh. Iran, Saudi Arabia, Iraq, Singapore, and Yemen. Other nations retaining it include the USA. Ayan, sa USA pala, may death penalty pa din eh. Egypt, Vietnam, Belarus, Somalia, Nigeria, and several in the Caribbean. Ayan. So, active executioners in China, Iran, Saudi Arabia, Iraq, Vietnam, Yemen, Singapore. Ayan. USA, Egypt, Somalia. Diba? Others retainers, Bangladesh, Belarus, Malaysia, Thailand, Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain, United Arab Emirates, North Korea, Syria, Afghanistan. Retainers po ito ng no recent executions, Bahamas, Brunei, Russia, South Korea, Trinidad and Tobago. Hindi po ba? Nabanggit po ba dyan yung highest ranking sa PISA? Nandyan na naman siya. The Singapore. Di ba? Siya palagi yung rank 1 sa PISA. Di ba? Kasi sa lugar nila po, mahigpit talaga yung batas. Bata, papaluin, no? Like corporal punishment. At pag magpasaway pa hanggang sa paglaki, hatol, nakamatayan pala. Kaya pala ang Singapore, laging rank 1 sa PISA. No? Yung sikat na, nandyan din, na China. Ang China, laging pangalawa din, o pangatlo sa PISA. Ang galing, no? Nakakakuan talaga sila. Nandyan din yung, South Korea. Laging mataas sa PISA din yan. Di ba? Paano po? Di ba? So, therefore, may relationship talaga, mga kapatid, yung Biblia. Kasi ayon sa Biblia, ang pamalong pangsaway ang nagbibigay ng karunungan sa bata. Nagiging matalino ang bata kapag may kinatatakutan siyang disiplina. At gagawin niya yung tama. Kasi kung walang ganon, wala siyang magiging frame. Parang kalsada, di ba? Ang disiplina po ay parang kalsada. Kung hindi ka nadaan sa kalsada, mapapahamak ka. Ganon din po ang disiplina. At ang disiplina ay iba sa turo. Ang turo, magturo ka lang. Magdisiplina iba. So, i-search natin para makita natin difference of teaching at saka discipline. Baka hindi pa nila alam to eh. Kaya yan, turuan natin sila. Baka sabihin nila yung turo ay disiplina na rin. Iba po, magkaiba po. Yan ang pagkakamali talaga ng pamahalaan natin. Kapabungo lang kasi pamahalaan natin eh. Ayan, tignan natin ha. Teaching is a proactive process of instructing, modeling, and establishing routines to foster learning and positive behavior. Di ba? While discipline is guiding responsive action taken to help students learn from mistakes and correct behavior. Magkaiba. Ang teaching ay proactive process. Yan, di ba? Proactive, hindi si proactive. Yung hindi pa nangyayari, tinuturo mo na siya. Tinuturuan mo na, ginaguide mo na siya. Modeling nga eh.
establishing routines to foster learning and positive behavior, while discipline is guiding responsive action taken to help students learn from mistakes and correct behavior. Effective discipline act as a teaching tool rather than punishment, aiming for self-regulation rather than retribution. Mukhang kumakampi si AI dito Ayan, sige. Ayan. So, ito, i-search natin sa iba kasi yung AI medyo minsan kumakampi. Ito. Ano ba tayo discipline? Yan. Yan kasi yung ano kay AI Aha, wait lang. Social science naman pala yan. May masarap bang discipline? Ayan. Sige, ito na natin. Discipline. The practice of training people to obey rules or a code behavior with punishment or other undesired consequences for those failing to comply. Napakalinaw-linaw naman pala Yan na po yung problema Winala ng gobyerno ang discipline. Teaching lang ang kanilang ginagawa. Kaya ang guro, pag nagdisiplina, kriminal na. Di ba? Hindi po ba? Kriminal na yung guro pag nagdisiplina. Kriminal na kami. Paano yan? To train someone to obey rules or code of behavior using punishment to correct disobedience. Napakalinaw po na ang mga kabataan ngayon walang disiplina kasi wala ring karapatang magdisiplina ang guro. Wala rin karapatang magdisiplina ang nanay, tatay ng bata. Maging sino man ay walang karapatang magdisiplina. Kaya nagtatanong ang gobyerno, bakit walang disiplina ang mga kabataan? Sino may kagagawan? Sila po. Kaya binabalik po namin sa inyo gobyerno, sa mga lawmakers, ang inyong kagagawang mali. Wala pong mga kakulangan ang mga guro, mga magulang, kundi ang gobyerno na gumawa ng batas. Yan po dapat yung babaguhin. Yan. Sundin natin kung ano ang utos ng Diyos para magkaroon po ng Almighty God ng aid sa ating gobyerno. Tama? Kaya ang EGK, naging EGK lang man po yan kasi nga, ano nga ang nangyari? Tinanggal nila yung kaparusahang death penalty. Kung hindi tinanggal yon, walang EGK dyan. Walang kaso si Roa Duterte. Dapat po naman talaga yan sa Pilipinas. Kaya sabi niya, kung walang batas na ganyan sa Pilipinas, paano niya mapupuksa ang korupsyon? Kasi nga, pag gusto lang man sila, kagaya ngayon. Pag gusto lang. Di ba? May magnanakaw ba na isa sa ulo niya ang ninakaw niya pag nahuli siya, okay na? Di ba? Ganyan po ang nangyayari ngayon. Kasi nga, wala ngang pangil ang batas. Kaya pag gusto lang po yung gumagawa niyan. Kaya wala talagang patutunguhan ang Pilipinas. Paragang may highway, no? May highway na kalsada, no? Dumadaan na doon sa gilid ng kalsada. Wala na kasing patakaran, di ba? Kung mangbunggo man, wala na. Yan po ang nangyari. So, yun lamang po ang aking nais ihatid sa inyo. Teaching is different from discipline. Ang discipline po, talagang may punishment yan. At mayroong masarap na punishment? Meron ba? Wala po. Tama? Halimbawa, disiplinahin ko ang anak ko. Hindi ko bigyan ng baon. Bibigyan ka ng baon kapag nag-aral ka. Masarap ba yun? Wala pong masarap na disiplin. Kaya ginawa ng Diyos sa atin, di ba? Ikaw, babae, dahil sa ginawa mong pagkuhan sa asawa mo, mahihirapan ka sa panganganak at panginginuin mo ang iyong asawa. Ikaw, lalaki, kung hindi ka magpapapawis, hindi makakakain ang pamilya mo. Susumpain ang lupa dahil sa iyo. May masarap po bang discipline? Pangsagot lang po. Thank you and God bless po sa inyong lahat.